Bawa kwartawab shalanawa. Bawa kwartawab shalanawa. Aba Yahawa siya basamayam. Salaka lanawa. Ail kataa yanawa. Watawadalak ail damak. Sasatap at kataa yanawa. Kalhalal hawad la aba Yahawa alhayam. Bahasam masyayak kihawasay. Bahasam raw kakadas. Yaman. Okay. Iba ang topic natin ngayon. Akma sa panahon na yon. Panahon ngayon ng tinatawag nila na All Souls Day. Araw ng mga patay. Sa Espanyol, Todos los Santos. So, yan ang topic natin ngayon. Itong All Souls Day. Tapos, Souls kaluluwa. Tapos, sa Tagalog, Araw ng mga patay. So, tingnan natin kung ito ba'y ikakatuwa ba ni Yahawa o lalong nagagalit. Alamin natin. Basa. Ecclesiastes chapter 6 verse 12. Sino ang nakakaalam kung ano ang mabuti para sa isang taong nabubuhay ng maikling panahon at pagkatapos ay naglalaho na parang anino? Sino ang makapagsasabi kung ano ang mangyayari pagkatapos niyang mamatay? Ito yung salita ni Haring Solomon. Si Haring Solomon to sa Ecclesiastes. Dahil hindi pa alam yata ni Haring Solomon kung anong mangyayari pagkatapos mamatay. Pero ang alam niya, ang buhay natin dito para lang anino. Parang anino lang. Tapos maglaho lang rin. Maglaho, parang alino. Nabubuhay ng maikling panahon. Maikli lang talaga. Hindi nga tayo naabot sa isang araw ni Yahawa Isang araw ni Yahawa ay 1,000 taon sa atin. So, wala. Kalating oras. Ang iba nga, di pa naabot sa kalating oras ni Yahawa. So, ito yung tanong ni Haring Solomon na sabi niya, kung ano ang mangyayari pagkatapos niyang mamatay. Pero, sa scripture, malalaman natin kung saan siya mapunta. Ito lang katalungan ni Haring Solomon dahil minsan kasi si Haring Solomon, siya kasi ang cause na nagkaroon ng divided kingdom sa Israel. Naging kingdom of Israel at saka kingdom of Judah. Dahil yon sa ginawa ni Haring Solomon, dahil si Haring Solomon ay double kara. Hindi siya nagkasala nga asawa siya ng 1,000 lahat. Hindi naman kasalanan yun Pinakasalanan naman niya lahat yun Ang kasalanan niya, yung nagpatayo siya ng simbahan, templo sa mga Baal, sa mga kay Artaste, o ano pang mga templong pinatayo niya na sabihin ng asawa niya, sige na, patayuan mo kami, darling, mahal na hari, tayo. Tapos, pagkatapos, nagsimba din siya doon. Simba siya doon sa tunay na pangalan, Aba Yahawa. Simba rin siya sa mga pangalan fallen angel. Double kara. Tingnan mo, walang alam. Sabi niya, kung ano ang mangyayari pagkatapos niyang mamatay. As in, walang know-how. As in, zero. Pero matalino to Pero, tuloy natin. So, November 1 and 2 are feast days of the demons. Ang Nobyembre 1 at 2 ay pista ng mga demonyo. Ngayong araw nito, hanggang bukas, ito'y kapistahan ng mga demonyo. Yung mga alalay din ng mga demonyo, nag-costume din demonyo. So,
pista ng mga demonyo ngayon. That's why yung iba, yung hindi nagsimba, baka naghanda ng mga lulutuin para sa pagkain sa kapistahan ng demonyo. Ah. Yan ang nangyari dyan. Maraming mga niluluto kasi pista nga eh. Pero ang pinipista nila hindi para kay Hawa kundi para sa demonyo, sa mga fallen angel at sa mga demonyo na mga anak ni Lilith at ni Samael nga nagkaroon ng kaluluwa dahil sa mga birthday ng mga tao. Hindi sila naniwala. Kung naniwala man, di, kasanayan na namin to eh. Di, marami naman kaming pera eh. Mura lang yan, kaya namin magbili ng cake, magpapakain ng tao sa karawan ko. Sige. Kung ilik ka naman, doon ka sa pinakababang posisyon sa langit. Bangkita o sa parang. Yan ang mangyayari sa'yo. Huli ng pagsisisi. Okay, tuloy tayo. Ito, nakalagay ito sa ibang bansa. Sa street, parang karyo. Nakalagay doon, a piece of demons. Biro mo, ibang bansa yan ha. Pero gilagay nila sa karitola, pista ng mga demonyo. Basa. Ang Halloween ay hindi matatagpuan sa Biblia. Ngunit ang ibig sabihin nito ay ang mga bata ay nagbibihis na parang multo, aswang, halimaw, at iba pa. At nagbabahay-bahay para humingi ng candy sa gabi ng ika-31 ng Oktobre, ngunit ang buong kahulugan ng Halloween mula sa Webster Dictionary ay nagsasabi na ang ika-31 ng Oktobre ay sinusundan ng tradisyon na nagbibihis ng demonyo sa gabi. Nagbibihis ng demonyo sa gabi, sa October 31. Kagabi, mga bata, nagpunta rito, nag-costume nag-make up ng demonyo, humingi ng pera, parang karuling. Sabi ko, lumayas kayong mga demonyo. Ayaw namin sa demonyo dito. Umalis. Umalis sa mga bata. Bye-bye sila doon. Ganon. Tradisyon eh. Tradisyon. Tradisyon niya nakalagay dito yung Halloween. Tuloy. Tingnan mo. Have nothing to do with Halloween. Abstain from all appearance of evil. Makita yan sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 22. Yan. Ayan. 1 Thessalonians 5:22. Tingnan natin ha. Dito tayo sa original scripture. Basa. Unang Tesalonica chapter 5 verse 22. Iwasan ang bawat pagpapakita ng kasamaan. 1 Tesalonica chapter 5. Basahin ng Bisaya. 5:22. Di kayi ang tanang dagway sa dakutan. Yung dagway, ang mga bata kagabi nagdagway ng dautan ng demonyo. Sama, dautan yung dautan. Likaye ang tanang dagway sa dautan. Tingnan mong dagway sa mga bata kagabi, nagbahay-bahay. Yung dautan ng mukha, demonyo. Iwasan, no? Avoid every appearance of evil. Yung appearance of evil, yan nangyari. Tingnan mo, Ayan. Ito, parang natakot tong ano. Ayan, appearance of evil yan eh. Basa. Ang katotohanan tungkol sa Halloween. Ang idea ng pag-obserba ng October 31 bilang isang holiday ay nagmula sa sinaunang Celtic na pari na tinatawag na Druids noong mga 300 BC, ang James L. Melton. Yung mga Celtic na pare, sila yung nagpasimuno dito.
Yung holiday nila sa October 31 ng gabi. Okay. Tuloy. Bakit tinawag na pista ng Diablo ang Halloween? Malawakang paniniwala ngayon na sinusubukan ng simbahan na palitan ang Celtic Festival ng mga patay ng isang kaugnay na pista ng mga patay ay ipinagdiriwang katulad ng Samhain na may malalaking pagpaparadang nagliliyab na apoy at nagbibihis ng mga kasuotan bilang mga santo, mga anghel at mga demonyo. Yan. So, mga anghel, mga demonyo, mga santo. Yan ang iko-costume nila. Kasi yung mga demonyo, tatay nila ay fallen angel naman eh. Mga angel naman yun eh. Mga demonyo, anak ni Lilith yan at saka ni Samael. So, anak ng fallen angel. Itong mga demonyo, biro mo si Lilith, bawat araw, mga anak ng 100 demonyo. Bawat araw, ha? Dami. Oo, ganun karami. At 10% na kasama ng mga demonyo ngayon ni Elon Musk dito sa earth nito. Pinayagan ni Yahweh eh. Kasama-sama, 30% na mga demon kasama ni Elon Musk na mastima. Tuloy. Ang Halloween ba ang Devil's Day? Ang Halloween ang pinakamahalagang araw ng taon para sa mga mananamba ng Diablo. Ayon sa tagapagtatag ng simbahan ni Satanas, at ang lahat ay hinimok na iwasang ipagdiwang ang madilim na araw na ito. Naghahanda ang mga tao sa buong mundo na magsuot ng magagarang costume ngayon, October 31, habang naghahanda sila para sa pagdiriwang ng Halloween. Mismo ang founder ng Church of Satan nagsabi na napakahalaga ang araw na yan magsimula sa gabi ng October 31, tapos November 1, November 2. Kasi kapistahan ng Diablo yan. At ang itsura nila, pati sa mga TV, gano'n na rin, gumagaya na rin. Mga palabas sa TV, ay nagko-costume na rin ang mga performer ng demonyo. Biro mo. Pati sa mga games. So, gano'n kasama ang mundo. Tuloy tayo. Ayon. Yan Sumakay pa ng karang eh. Maraming nanood. Yan yung costume nyo, mga demonyo. Basa. Ang Halloween party ay isang satanic na gawain. Ilalayo mo ang iyong pamilya sa mga demonikong pangyayari na ito. Yan. Satanic. Halloween party is a satanic activities. Keep your family away from this demonic event. Yalis. Pero ang mga magulang, pinayagan ng mga anak nila na mag-costume ng demonyo, nag-make up ng demonyo, magbahay-bahay, humingi. Sila pa yata nag-make up eh. Sila. Sila pang nag-make up sa anak nila. Para maging mga mga patay na may dugo sa buong bibig. Ngayon, basa. Lilipat pa sa langit kapag ipapanalangin na maligtas ang mga mahal sa buhay na namayapa na mula sa purgatorio o sa impyerno. Kasi yun ang akala kasi nila na yun business yan na sige, ipag-pray kita, special prayer ang mga kamag-anak mo sa para na malipat sa langit mula sa purgatorio o mula sa impyerno. Mayroong totoong true to life story. Yung pare, may mga pamangkin siya na medyo may kaya sa buhay, pinuntahan ng pamangkin niya. Sabi niya, mga pamangkin ko, yung mga kamag-anak natin na namatay na, mag-special misa kayo, magbigay lang kayo ng pera sa akin, at ipag-pray natin para malipat naman yan sa langit mula sa purgatorio o mula sa impyerno.
Taon-taon yan. Taon-taon yan, puntahan ng pare ang kanyang mga pamangkin na may kaya sa buhay. Nahalata na ang pamangkin. Sabi niya, Uncle, Father, ilang taon na, 10 taon na kang nanalangin ka na, hanggang ngayon di pa sila lumipat? Ganun pa rin ang prayer natin? Matitigas ang ulo nila eh. Dapat nakalipat na eh. Halos na dami ng perang na ibigay namin sa'yo. Tapos hindi pa rin nakalipat. Ganun pa rin ang prayer. 10 taon na. Kasi negosyo nila yan eh. Tapos, yung pamisa. Ngayon, may pare nga nagpaayos ng relo. Sabi ng sa watch repair shop, magkano yan? Sabi niya, 500 lang, Father. Mahal naman. Sabi na, Father, anong mahal? 500 pesos, mahal ba? Ikaw nga, magbasbas ka ng mga patay. Pagpasok sa simbahan mo, patay. Nagbayad ng 1,000. Paglabas, patay pa rin. Samantala, pagpasok mo sa relo, patay. Paglabas, buhay. Reklamo ka sa 500. Lumabas, magpasok ng relo mo, patay. Paglabas, buhay. 500 lang, reklamo ka. Pero yung binasbasan mo simbahan, pumasok, patay. Paglabas, patay pa rin. Mura ka. 1,000 ang singil mo. Yari ang pare sa sa tagagawa ng relo. So, ganon. Basa. Hebrews chapter 9, verse 27. Itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. After that, may judgment talaga. Sabi rito it is appointed unto men once to die. And after this, the judgment. Sa Bisaya, gitudlo sa mga tao ang kamatayon sa makausa o sa tapos ni ine ang paghukom. So, pag once judgment na yan. Wala na Ngayon, tingnan natin basa. Lucas chapter 16, verse 19. May isang mayaman na laging nakasuot ng mamahaling damit at maraming pagkain araw-araw. Itong mayaman to, hindi to ordinaryong mayaman. Bigatin to. Biro mo, nakasuot ng mamahaling damit. Wala siyang damit galing sa ukay-ukay. Talagang ang damit niya ay talagang mamahalin. At maraming pagkain araw-araw. Hindi talaga karanas gutom niya. Di talaga maggutom. Marami siyang pagkain eh. Mayaman. Ngayon, tuloy. Basa. Lucas chapter 16, verse 20. May isang pulubi na nagngangalang Lazarus na nakahiga sa pintuan ng mayaman na puno ng mga sugat. Ito si Lazaro na pulobe, may mga sugat-sugat pang katawan o mga ang tawag doon, kitong ba yan, Nakaupo siya sa may pintuan ng mayaman. Anong purpose niya doon? Tuloy tayo, basa. Lucas chapter 16, verse 21. Nais niyang kainin ang mga mumo na nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. Maging ang mga aso ay lumapit sa kanya at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Ito yung pulubi na pinakakawawa sa lahat ng kakawawa sa history ng mundo. Biro mo Umaasa na lang siya, namumong na lang makain niya, na mahulog mula sa hapag ng mayaman. Mumong na lang Sa Bisaya pa, mumho. Pero yung mga aso naman ng mayaman, dinidaan ang kanyang mga sugat. Hindi ba kaya na mayaman upo ka, may lamisa plato, kain ka. Ito, mumong na lang inasahan
Okay, tuloy tayo. Lucas chapter 16, verse 22. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel kay Abraham sa langit, sapagkat siya ay binhi ng alahayam. Namatay din ang mayaman at inilibing. Bakit ligtas ang pulobing Lazaro? Bakit siya ligtas? Binhi ng alahayam. Binhi ng alahayam. Binhi siya. That's why, sure siya sa langit. Walang kado-dado. Binhi. Lahat ng binhi ni Hawa, sure sa langit yan. Magkadepende na lang sa reward yan. Pero, ligtas talaga, binhi ni Hawa. Namatay din ang mayaman at inilibing. Pero sa pulobi, walang nabanggit nga may naglibing. Kinuha lang ng mga Pero sa mayaman, may naglibing. Siguro nakakumboy pa ng mga magagarang sasakyan papunta sa sementeryo. Magarang paglibing. sounds pa. Pero ang tanong, nasaan napunta itong kaluluwa ng mayaman? Sounds pa. Basa. Lucas chapter 16, verse 23. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa impyerno, nakita ng mayaman si Lazarus na kasama ni Abraham sa langit. Pero mo, nakita ng mayaman. Si Lazaro. Kasama ni Lazaro, si Abraham sa langit. Samantala siya, nandoon siya sa impyerno. Durusa. Magkatinginan pala. Malapit lang yon. Kasi kaya nakaduwa. Oh, malapit lang. Matingalaan niya pala si Lazaro. Kasi ang doktrina ng Christian, ang Hades daw, impyerno, nasa ilalim ng lupa. Tapos ang langit, nasa third heaven, ang layo. E paano magkarinigan? Na ito, nagkarinigan sila eh. Ano sila magkwentuhan? Nakipagkwentuhan. So malapit lang yan. Malalaman natin kung saang location yan. Parang nasa mansion lang pala. Nakadungaw. Oh, tuloy. San Teres. Lucas chapter 16, verse 24. Pagkatapos ay sumigaw siya, Amang Abraham, maawa ka sa akin. Isugo mo si Lazarus na isausaw ang dulo ng kanyang daliri sa tubig at palamigin ang aking dila, sapagkat ako ay nagdurusa sa apoy na ito. Ah. Inutusan ng mayaman si Lazaro, si Abraham, na Amang Abraham, utusan mo si Lazaro, isausaw ang kanyang dulo ng daliri niya sa tubig upang palamigin aking dila. Sapagkat ako ay nagdurusa sa apoy na ito. Ay, grabe. Tulo ng daliri at apoy. Ngayon, anong sagot ni Abraham? Basa. Lucas chapter 16, verse 25. Ngunit sumagot si Abraham, alalahanin mo na nasiyahan ka sa iyong buhay sa lupa, at si Lazarus ay nagdusa sa kahirapan. Ngunit ngayon ay masaya siya rito habang ikaw ay nasa impyerno ng pagdurusa. Nasa impyerno ng pagdurusa ang mayaman, si Lazaro ay kasama ni Abraham sa paraiso, sa langit. Ngayon, nasaan ang location na yan, yung langit at saka impyerno, na magkakwentuhan sila eh. Sigawan na Ibig sabihin, malapit lang, hindi malayo. Mali ang teaching sa Christian na si Lazaro daw, nasa ilalim lupa, ang impyerno, ang Hades, sa ilalim ng lupa, tapos, ang mayaman at saka yung si Abraham at saka si Lazaro, nasa third heaven. Ang layo. Hindi magkarinigan. Hindi. Kailangan pa yan. So, mali. Okay, tuloy tayo. Basa. Lucas chapter 16, verse 26. Bukod dito, sa pagitan natin ay may isang malaking bangin na nakalagay, upang ang mga narito ay hindi makapupunta doon, at ang mga naroroon ay hindi makapupunta rito. So, anong pagitan? Bangin lang. Bangin. Ang pagitan. Bangin ang pagitan. Nakadungaw lang pala. Oo. Ngayon, tulad dito
may Great Wolf, bangin to. Para Abraham Bosom, Paradise. Tapos ito yung Tormented. Ito yung dito. Ang mayaman, the rich man, dito si Lazaro. Yang binanggit ng Lucas. Pero doon sa sa original scripture, kaya naligtas si Lazaro, binhi pala ng alahayang, binhi pala ni Yahweh. Oh, pero doon sa doctorated, inalis nila. Ngayon, dito natin malaman asang location to. Oh, basa. Ang ikalawang aklat ni Enoch, Kabanata 8, verse 1 to 10. Nang pag-aakala ni Enoch sa ikatlong langit, at kinuha ako ng mga lalaking iyon, at dinala ako sa ikatlong langit, at inilagay ako roon. At tumingin ako sa ibaba, at nakita ko ang mga ani ng mga lugar na ito, na hindi pa nakikilala sa kabutihan. At nakita ko ang lahat ay maganda, na namumulaklak na puno, at namasdan ko ang kanilang mga bunga, na mabango, at lahat ng pagkain na dala ng mga ito ay bumubula na may mabangong pagbuga. Oh. Ang location to, third heaven. Dinala si Enoch sa third heaven ng mga anghel, yung mga lalaking kasama niya, mga anghel yun eh. Ngayon, tuloy tayo. At sa gitna ng mga punong kahoy ng buhay, sa dakong iyon kung saan ang Yahweh ay nagpapahinga, kapag siya ay umahon sa paraiso. At ang punong kahoy na ito ay hindi maipaliwanag na kabutihan at halimuyak, at pinalamutian ng higit sa bawat bagay na umiirad. At sa lahat ng panig, ito ay nasa anyong ginto at mapula, at parang apoy, at mga kapaligirang lahat. At mayroon itong ani mula sa lahat ng prutas. Ang ugat ito ay nasa hardin sa dulo ng mundo. At ang paraiso ay nasa pagitan ng kasarian at sa walang kasiraan. So, ang third heaven, nandoon ang tree of life. Minsan, pupunta si Yahweh para magpahinga. Papasyal siya sa paraiso. Di ba? Pumunta siya. Ngayon, ang location at ang paraiso ay nasa pagitan ng kasiraan at sa walang kasiraan. Sa kasiraan at walang kasiraan. Yan ang third heaven. Yung ibig sabihin, yung Lazaro at yung mayaman, ang mayaman sa third heaven pa rin. Ang imperno. So, hindi nasisira. Yung kasiraan. Ituloy natin ha. Tuloy. At ang dalawang bukal ay lumabas na naglalabas ng pulot at gatas. At ang kanilang mga bukal ay naglalabas ng langis at alak. At sila ay naghihiwalay sa apat na bahagi at lumiligid sa tahimik na landas. At bumaba sa paraiso ng Eden, sa pagitan ng kasiraan at sa walang kasiraan. At mula doon sila ay humayo sa kahabaan ng mundo. At nagkaroon ng pag-ikot sa kanilang bilog, maging tulad ng iba pang mga elemento. At dito ay walang punong hindi namumunga. At bawat lugar ay pinagpala. At mayroong 300 anghel na napakaliwanag na nag-iingat sa hardin at sa walang humpay na maganda na pag-awit at walang tahimik na mga tinig ay naglilingkod kay Yahweh sa lahat ng araw at oras. At sinabi ko, napakaganda ng lugar na ito. At sinabi ko, at sinabi sa akin ng mga lalaking iyon. Sa third heaven yan ha. Walang puno doon na hindi namumunga. At napakaganda ang lugar. Kaya lang binanggit, ang third heaven may kasiraan at walang kasiraan. Ano itong kasiraan? Sa third heaven pa rin. Ito natin malaman mamaya. Basta itong walang kasiraan, ito yung location na maganda, paradise. Tuloy tayo. Ang ikalawang
Aklat ni Enoch, Kabanata 9, verse 1. Ang pagpapakita kay Enoch ng lugar ng matuwid at mahabagin. Ang lugar na ito, O Enoch, ay inihanda para sa mabubuti at nagtitiis at umiwas ng lahat ng uri ng pagkakasala mula sa mga yaong nagpapagalit sa kanilang mga kaluluwa, na nag-iwas ng kanilang mga mata mula sa kasamaan at gumagawa ng matuwid na paghatol at nagbibigay ng tinapay sa nagugutom at nagtatakip sa hubad na may pananamit at ibangon ang nalugmok at tulong sa nasugatan ng mga ulila at lumalakad ng walang kapintasan sa harap ng mukha ni Yahweh at naglilingkod sa kanya ng walang kapaguran. At para sa kanila ay inihanda ang lugar na ito para sa walang hanggang mana. Sa third heaven niya, ha? Biro mo, itong portion ito, ha? At naglilingkod sa kanya ng walang kapaguran. Ang iba, napagod. Pasulpot-sulpot. Pero dito, naglilingkod ng walang kapaguran. Kayong nanonood sa YouTube channel ng mga believer ni Yahweh, maglilingkod ba kayo na walang kapaguran? O napapagod na kayo, pasulpot-sulpot lang sa assembly, sa kingdom of Yahweh? Pero ito, pinakita ng anghel na dinala si Enoch sa third heaven sa mga binanggit na mga lugar na matulungin ang mga tao. At yon ang ginagawa. At lumalakad pa na walang kapintasan. At yung mga nagdadamit na mahubad, binigyan damit para makasuot ng damit. Yung mga nawalan sunugan. Oo. Okay, tuloy tayo. Mga gutom. Basa. Ang ikalawang aklat ni Enoch, Kabanata 10, verse 1 to 3. Dito nila ipinakita kay Enoch ang kakilakilabot na lugar at iba't ibang pagpapahirap. At ang dalawang lalaking iyon ay dinala ko sa hilagang bahagi. At ipinakita sa akin doon ang isang napakakilakilabot na lugar. At mayroong lahat ng uri ng pagpapahirap sa lugar na iyon. Malupit na kadiliman at walang liwanag at dilim ang paligid. Dahil madilim ang apoy na patuloy na nagniningas. At may nagniningas na ilog na lumalabas. At ang buong lugar na iyon ay apoy sa lahat ng dako. At saan man ay may hamog na nagyelo at yelo. Uhaw at nanginginig. Habang ang mga gapos ay napakalupit. At ang mga anghel ay natatakot at walang awa na may dalang galit na mga sandata. Walang awa na nagpapahirap at sinabi ko, sa aba, totoong kakilakilabot ang dakong ito. Third heaven pa rin to. Ito yung kasiraan. O pansinin mo, saan location to? Hilagang bahagi. At ang dalawang lalaki iyon ay dinala ako sa hilagang bahagi. Doon sa third heaven, may hilaga. Ano yan sa English? North? North. Part ng third heaven, bandang north. At ito yung sa hilagang bahagi. At pinakita sa akin doon ng isang napakakilabot na lugar na naroon ang lahat ng uri ng pagpahirap. Grabe. Third heaven, ha? Bandang north, bandang hilaga. Nandoon yung, yan ang mayaman na ilagay. Yan ang Hades. Yan ang imperno. Ngayon, tuloy tayo. Basa. At ang mga lalaking iyon ay nagsabi sa akin, ang lugar na ito, Enoch, ay inihanda para sa mga yaong lumalapastangan kay Alahayam, na sa lupa ay nagsasagawa ng kasalanan laban sa kalikasan, na siyang katiwalaan ng bata ayon sa sodomikong paraan, paggawa ng mahika, mga engkanto at mga demonyong pangkukulam, at nagyayabang sa kanilang masasamang gawa,
pagnanakaw, pagsisinungaling, mga paninirang puri, inggit, sama ng loob, pakikiapid, pagpatay, at panunumpa na hindi tinutupad, at nagnanakaw ng mga kaluluwa. Mm. Uy, Pero mo ha, si Balaam kasama dito, sama kita. pati lolo ni Aljiboy. Sama yan. At saka yung mga mahilig sa bata Atol. na sodomiko na napalaya sa Montalban dahil ang hipo ng ano sa bata, doon mailagay. Pero mo ha? Grabe. Oo. Pero mo binanggit, doon may lagay sa third heaven, bandang north, sa lugar ng kasiraan o kakilabot na lugar. Yung mga naninirang pure, yung inggit, yung sama ng loob, makiapid. Ano bang pakiapid? Sipingan mo babaeng hindi mo asawa, pagpatay, panunumpa na hindi tinutupad. Nangako. Oh, mangako tapos magnanakaw ng mga kaluluwa. May kaluluwa palang ninakaw. Yung pinatay. Oh, yung sinasabi ko eh. Oh. Na hindi na nakikita. Oh, tuloy. Ng mga Nanakaw ng mga kaluluwa ng mga tao na nakikita ang mga mahihirap na inaalis ang kanilang mga ari-arian at ang kanilang mga sarili ay yumaman na sinasaktan sila para sa mga pag-aari ng ibang tao na kayang bigyang kasiyahan ng laman. Ginugutom nila para mamatay. Makapagdamit pero naguhubad at hindi kumikilala sa kanilang lumikha at yumukod sa mga walang kaluluwa o walang buhay na mga idolatriya na hindi nakakakita o nakakarinig na mga walang kabuluhang Diyos-Diyosan na nagtayo rin ng mga larawang tinabas at yumukod sa mga gawa ng kamay. Ang dakong ito ay inihanda para sa walang hanggang kaparusahan. Yan. Yung nagsamba ng mga idolatriya, mga Diyos-Diyosan, mga ribolto, at saka yung mga magnanakaw, na mga insertion ng mga congressman sa mga ginawa nilang ghost project. Oh, dito kayo ilalagay sa third heaven, sa bandang north, sa isang lugar ng kaparusahan. Imperno ang bagsak. Walang katapusan. Kayo mga politician na magnanakaw, nagpapayaman kayo, naghihirap na ng taong bayan, dahil yung para sa taong bayan na pera, ginakaw lang ninyo. Bulsa. Binulsa lang ninyo. Dito So, pa sila punta. dito ang bagsak ninyo. Dito lang kayo sagana sa lupa. Pero pagdating mamatay doon, kita mo yung mayaman, mamahalin ang damit, nagsuot siya ng mamahaling damit, maraming pagkain. Pero saan ang bagsak niya? Para sa Imperno. walang hanggang kaparusahan. Oh, yan. Magsama-sama kayong magnanakaw ng mga politician, kayong mga kontraktor. Sobra-sobra ang project. Ang budget sa project. Grabe. Tuloy tayo. Basa. Lucas chapter 16 verse 26. Bukod dito, sa pagitan natin ay may isang malaking bangin na nakalagay. Upang ang mga naririto ay hindi makapupunta doon, at ang mga naroroon ay hindi makapupunta Oh. doon. Pareho lang yan, third heaven. Ay, May bangin lang ang pagitan. Pala na ano, kaya... Kaya nagkausap sila. Oo. Puro sa isang location ng third heaven. Di ba ang third heaven sa isang kasiraan at isang walang kasiraan? Anong walang kasiraan? Ito yung paraiso. Ang kasiraan doon sa impyerno. Malapit lang. Pareho lang ang location third heaven. Sabutan lang pala, oh. Oh. Kasi dahil sa Book of Enoch, hindi kasi nila pinasok ang Book of Enoch sa corrupted Bible. That's why ang mga pastor walang alam. Magbasa sila sa Lucas chapter 16, ang akala nila si Lazaro nasa third heaven kasama ni Abraham, tapos yung mayaman nasa sa Hades, sa ilalim ng lupa. Ang layo, paano makapagkwentuhan?
Na dito, ang imperno, bandang north lang sa third heaven. So, gets nyo, kayo nanood sa YouTube channel, kayo mga pastor, bishop ng Christian, mali ang turo nyo, magbasa kayo sa Book of Enoch. Ito, original scripture to eh. Sa Book of Enoch, kasama to sa original scripture. O, tuloy tayo. Basa. Ang aklat ni Adan, kamatayan ni Adan. Kabanata 44, verse 30. Ngayon, sa makatuwid, aking mga anak, ay itinuro ko sa inyo ang buong paraan kung saan tayo ay nalinlang at ipinamamali ko sa inyo na ingatan ninyo ang inyong sarili at huwag tumigil sa paggawa ng mabuti. Iyan din ang sinabi ni Eva sa gitna ng kanyang mga anak noong si Adan ay namamalagi sa karamdaman. At sa ikalawang araw ay malapit nang lumabas ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Sinabi ni Eva kay Adan. Ano na to, naghingalo na to si Adan eh. Malapit nang lalabas ang kaluluwa niya sa kanyang katawan. Pero ang payo nila sinabi na kaya tayo nalinglang ganito. Pero ang kailangan, huwag tumigil sa paggawa ng mabuti. Huwag tumigil. Minsan kasi gumawa ng mabuti sa itong buwan na ito. Sa sunod buwan, hinto mo na ako sa paggawa ng mabuti, kasamaan naman gagawin ko. Maintain good work ang gagawin para hindi malinglang sa panglilinglang ng dyablo. Kasi ito, mamamatay na si Adan eh. Tuloy tayo. Bakit ikaw lang ang namamatay at ako'y nabubuhay? O hanggang kailan ako mabubuhay? O ano ang mangyayari sa akin pagkatapos ng iyong kamatayan? Ipaalam sa akin iyon tungkol sa akin. Pagkatapos ay sinabi ni Adan kay Eva, huwag kang mag-alala. Ano man ang iyong ginawa. Kung tayo ay dapat na mamatay na dalawa, ikaw din ay ilalagay malapit sa akin. At kung ako ay mamamatay na mag-isa, huwag mo akong ilipat sa aking lugar hanggang si Alahayam ay magbibigay sa iyo ng utos tungkol sa akin. Sabi ni Adan, ang iba, bakit ikaw lang mamatay? Dapat gusto ni iba, magsabay sila. Ay, 930. 930. Hindi pa rin naabot sa isang araw ni Yahweh. So, yan. Ngayon, ang sabi naman ni Adan kay Eva, so, antayin mo yung pasya ni Yahweh. Kung ano ang dapat gagawin. Kung mauna ako. So, kailangan talaga, bago tayo gumalaw, lumakad, o gumawa ng gawa, talagang lagi natin sabihin, Abay, Hawa, itong gagawin ko, kalooban mo ba? Lahat, lagi tayong makipag-usap sa Kanya. Hindi yung magsaralita ng desisyon. Okay, tuloy tayo. Sapagkat hindi ako kalilimutan ni Yahweh. Sa halip ay hahanapin niya ang sisidlan na kanyang ginawa. Ibangon ninyo ako at ako'y manalangin sa Alahayam na ang aking kaluluwa ay ibigay sa mga kamay ng aking lumikha. Sapagkat hindi ko alam kung paano ko mararating ang lumikha ng lahat. Kung galit ba siya sa akin o kung tatanggapin niya ako. So, si Adan niya, nako, baka galit pa si Hawa sa akin. Ano, tatanggapin ba niya ako? So, hindi pa siya sure. Pero ang ano sa kanya, yung pasya, yung kalooban ni Hawa ang masunod. Kasi, nagkakasala din siya eh. Kumain silang iba eh. Si Iba ang unang kumain ng tree of knowledge, good and evil. So, kinain din niya. Nakipag-kill tayo. Ngayon, tuloy tayo. Ang aklat ni Adan. Pag-akyat ni Adan sa paraiso. Kabanata 47, verse 37. Habang sinasabi iyon ni Seth kay Eva,
Sabay-sabay na hinipa ng isang dakilang anghel ang trompeta at ang lahat ng mga anghel ay nakadapa sa kanilang mga mukha at muling tumayo. Pinakiusapan nila si Adan at sumigaw ng malakas na tinig at sinabi, "Pinagpala ng alahayang ang lahat ng pinagpala. Iyong pinatawad ang iyong nilikhang kawangis." O, biro mo ha, yung namatay si Adan, ang mga anghel ay nagtira pa. Nagbow down talaga kay Adan. Napatugtog pa sila ng trompeta. Kasi yan mang utos ni Yahweh na mag-bow down kay sa aking nilikhang kawangis. Pero itong 5 high-ranking angel, si Jikon, Asbel, Pinimi, Kasadya, Gadriel, ayaw talaga. Dahil binagsak sila. So yan. Sa Book of Enoch yan malalaman. Ngayon itong mga anghel, talagang nagpatira pa. Dumapa sila pagkatapos tumayo. Ngayon, anong sunod? At nang sabihin ng mga anghel ang mga salitang ito, isa sa amin na pakpak na siraping ang ipinadala patungo kay Adan. Dinala niya si Adan sa lawa ng Achiron at isinawsaw niya siya rito ng 3 beses. Pagkatapos ay pinabalik niya siya sa harap ng alahayam. Si Adan ay nanatili at nakapatira pa sa kanyang mukha sa loob ng 3 oras. Pagkatapos noon, iniunat ng alahayam ang kanyang kamay mula sa kanyang trono. Itinaas si Adan at ibinigay siya kay Michael at sinabi niya sa kanya, Biro mo, 3 oras si Adan nakatira pa sa harap ni Yahweh. At bago siya dinala sa third heaven, sa paraiso, gibautismuhan mo na siya ng sirapim, yung 6 na pakpak na anghel. Nilubog siya sa lawang Acheron ng 3 bisis. Grabe na. May bautismo talaga. Kailangan talaga ang water baptism sa salvation. Kailangan. Halimbawa, ang tanong, paano namatay ang tao? Walang bautismo, mapunta ba sa langit? Di ba kailangan ang bautismo? Bautismohan ka ng anghel. Bautismohan pa ng anghel. Si Adan sa buhay pa, nabautismohan ba? Di ba wala? Wala. Saan siya nabautismohan? Yung patay na, kaluluwa na niya. Gilubog sa anghel, sa lawang Acheron, no? 3 beses. Sa lawa ng Acheron, na sinawsaw niya siya rito ng 3 bisis, 3 lubog pa. Sa pangalan ni Yahweh, sa pangalan ni Yahweh, sa pangalan ng Raw Kakadas. Yaman. Ngayon, pag 3 lubog, kumpleto na. Kaya lang, kung kulang kang lubog, dagdagan ng anghel doon sa pagkamatay mo, bawasan ang reward mo. Sabi ng anghel, kulang ang lubog mo, 1 lubog ka lang. Ngayon, dagdagan kong 2 lubog. Pero yung reward mo, may nosan ko para sa akin, yan. Magpapagod pa ang 6 na pakpak na anghel eh. Ayan, 6 na pakpak, Sirapim, Tulin 6 na pakpak. Tulin pa sa langit yan. Pero sa atin, kumpleto na, 3. Kompleto na. Pero pag- Ito, kulang pa to sila. Pero ano pa siguro bisa ang ko pag i-invalid yung isa kasi wala talagang counted yun. Kaya inulit ka sa 3. Kikumpleto rin 3 kasi invalid yung sa ninong ko eh. Invalid yun. Kaya So ito, 3 talaga, parang buo. Tatlo. So ngayon, pag may oras tayo, ganun rin eh. Kasi, alam ko si Tatay, Carlos, dinagdagag 2 yon sa anghel. Baka sinabi pa ng anghel, isa sa pinadala dito, kulang nga yung bautismo kay ngayon bautismohan ka ulit ng 3 lubog. Kasi nakupas yun eh. Umupa yun na wala nang visa yun eh. So lahat talaga, mabautismuhan. Kaya, Lahat talaga. Yung panahon ni Moses, yung pagtawid nila sa bautismo yun eh. Yung pagtawid nila sa pulang dagat. Yun. Ang sabi sa Corinthian, at yun ang bautismo. Pagtawid Hmm. So that's why na ang mga elect na hindi nabautismuhan, Bautismohan din pala. bautismuhan talaga. Ito magbabautismo, 6 na pakpak. At madala sa third heaven. Wala talagang hindi maligtas. Basta elect, sinabi naman ni Yahweh na lahat ay walang isang mawala sa mga pinili. Walang isang mawala. Ligtas talaga. Doon lang magkatalo sa reward. Pero langit. Pero yung mga
mga serpent seed, yung mga binhi ng mga fallen angel, tumanggap kay Hawa, naglilingkod. Akala ba nila sa langit sila mapunta? Hindi, sa impyerno. Kasi ang tatay ninyo, fallen angel, di talaga kayo maligtas. Kayo ay mga lahing ulupong. Gusto nga magpabautismo eh. Ano sabi ni Juan Bautista? Kayo mga lahi na ulupong, akala ba yung makatakas is parusan nyo? Kasi nampalataya gusto rin magpabautismo eh. At ganoon rin sinabi ni Hawasay. Akala ba niyo makatakas is parusan darating? Kayo mga lahi ng ulupong. So, hindi talaga maliligtas. Walang anak ng fallen angel, kahit pa pinakamabait na tao sa buong mundo. Pag binhi ka ng fallen angel, impyerno pa ang bagsak. Pero, ang mga binhi ni Hawa, may mga pasaway, sa langit papunta, kailangan ipadaan siya sa hindi ko lang ipasok dito, para dalisayin siya, dadaan sa impyerno. Dahil tayo sa apoy. Yung si Hawasay, di ba dumaan sila sa impyerno? Oh, yun. Yung tapos dinala niya yung patungo sa third heaven. Kasi isang location lang yan, ang impyerno sa third heaven pa rin. Yan, sa bandang north lang, tapos ililipat naman doon, bandang south. Doon sila. Ang mga pasaway nga, dadaan talaga sa apoy kasi dadalasayin eh. Oo. Pero yung mga matino, di na dadaan, diretso na. Kaya pala, ang bangin, di man ang bangin, wala makatawid. Pero ang sirapin pala magdala doon. Oo. Tuloy. Dalhin mo siya sa ikatlong langit sa paraiso. Yun. At ilagay mo siya sa harap ng altar hanggang sa araw ng oikonomya na aking pinag-iisipan tungkol sa lahat ng makalaman na nilalang kasama ng aking pinakamamahal na anak. Pagkatapos ay dinala ni Michael si Adan sa lugar na iniutos ni Alahiyam. At ang lahat ng mga anghel ay umaawit ng mga salmo. Pinupuri nila ang kamangha-manghang ito, ang kapatawaran ni Adan at ang pangako ng isang hinaharap na buhay na walang hanggan. Biro mo may awitan doon. Talagang walang tigil. Dito, singer ka, pastora, doon, singer ka pa rin. Awit ka pa rin doon. Walang tigil na awit. Yung mga magagandang boses, na gifted sa magandang boses. Tuloy-tuloy. Yan. So, anong basa? Marcos chapter 16 verse 16. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hahatulan. So, ang kaligtasan talaga, water baptism. Kasama, biro mo, ang sumasampalataya at nabautismuhan ay maliligtas. Ngunit, ang hindi sumasampalataya ay parusahan. Bakit sila maliligtas nga nabautismuhan? Kasi wala namang lusot eh. Kahit dito sa lupa, hindi ka nabautismuhan, bago ka dalhin sa third heaven, bautismuhan ka naman ng anghel ng Serapim. Kasi requirement yon. Wala talagang lusot. Sabi niya, kailangan pala ang bautismo para sa kaligtasan. Paano na mo namatay na ako? Wala kung hindi bautismuhan. Huwag kang magalala. Bautismo ka naman ng anghel, kaya lang, babawasan ang reward mo. Kaya dito sa lupa, lagi ka lang busy, wala kang panahon ng magpabautismo. Busy ako lagi, busy. Sige, anghel na lang ang magbautismo sa'yo. Kasi ilik ka naman binhi ka naman ni Hawa Sa langit ka pa rin mapunta. Kaya lang, bago ka dalhin sa third heaven, katulad ni Adan, bautismuhan mo na. Yung kaluluwa na, wala ng physical body mo. Kasi nasa sementeryo na. Patay na. So, that's why requirement na kailangan bautismuhan. Ngayon, ang tanong. Basa. Juan chapter 3 verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ni Alayam sa kanyang binhi sa sanglibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang bawat sumampalataya sa kaniya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi isa sa requirement ng salvation doon, yun yung si Yahawang nagkatawang tao, naging anak, na nag-shed ng blood.
at yung bautismuhan ka. Sangkap yan sa kaligtasan. Kasi minamahal ni Yahweh sapagkat ganun na lamang ang pag-ibig ni Alahayam sa kanyang binhi sa sanglibutan. Binhi lang niya ang iniibig niya. Pero sa dinoktor na Biblia, lahat. Parang sinama pa ang mga anak ng fallen angel. Yung mga serpent seed. Hindi binhi lang. Ito yung original, Ayan, Hebrew, Sa original scripture, ito ang nakasulat. Ito yung original, John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ni Alahayam sa kanyang binhi sa sanglibutan. Sa kanyang binhi sa sanglibutan, binhi niya. Na ibinigay niya ang kanyang bugtong anak. Sino yun? Si Yahweh siya nga si Yahweh nagkatawang tao. Upang ang bawat sumampalatay sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang yan. Kasi sa gusto mo sa hindi sumampalataya talaga ang binhi ni Yahweh. Ang ayaw sumampalataya, understood yun, na hindi yan binhi ni Yahweh. Bakit? Ito sinasabi. Basa. 1 chapter 10 verse 26. Ngunit hindi kayo naniniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Ayan. Yung hindi talaga maniwala, pinagtanggol nila ang kanilang tatay na fallen angel na si Jesus Christ, ay hindi talaga kayo tupa. Kambing talaga kayo. Hindi kayo binhi ni Yahweh. Anong sabi? Ngunit, hindi kayo naniniwala sapagkat hindi kayo kabilang ng aking mga tupa. Ano ba ang tupa? Basa. 1 chapter 10 verse 27. Ang aking mga tupa ay nakikinig sa akin. Kilala ko sila at susundin nila ang utos ko. Yan. Kapag magbahagi tayo ng ebanghelyo, pag tupa yan, binhi ni Yahweh yan, makinig yan, at sumampalataya. Kaya lang, pag ayaw, kontra, ipagtanggol ang tatay nilang fallen angel, ay hindi talaga binhi ni Yahweh yan. Hindi talaga yan kabilang sa tupa ni Yahweh. Mga kambing yan. Sila yung papunta talaga sa dagat-dagatang apoy. Kasi ang binhi ni Yahweh, ang tupa ay nakinig yan at sumunod. Sinabi rin, ang aking mga tupa ay nakikinig sa akin. Kilala ko sila at sumunod sila sa utos ko. Sumunod sila sa utos ko. Ngayon, sino yung tanggap ko naman si Yahweh? Tanggap daw niya. Pero hindi sumunod sa utos. Anong utos na gawin niya? Paano siya makakapira? Magpamukha-mukhang bata? Para makadala ng makabudol ng pera. Simba dito kay fallen angel, Jesus Christ, God, Lord. Tapos simba rin dito. Hindi talaga yan tupa. Kambing yan nga nagtupa-tupaan. Basa. Lucas chapter 16 verse 22. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel kay Abraham sa langit, sapagkat siya ay binhi ng Alahayam. Namatay din ang mayaman at iniligid. Si Lazaro, binhi talaga ni Alahayam. Yung panahon na yon, wala pang nangaral sa tunay ng pangalan, walang problema. Pag binhi ka ni Yahweh, ni Alahayam, sa langit ka pa rin mapunta. Kasi walang nangaral yung panahon na yun Ngayon, ang mayaman, nasaan napunta? Lucas chapter 16 verse 23. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa impyerno, nakita ng mayaman si Lazarus na kasama ni Abraham sa langit. Yan. Kasi itong mayaman na ito, hindi talaga to binhi ni Yahweh. Binhi ito ng fallen angel. Pero mo, nandoon sila sa roon nakahiga sa pintuan ng mayaman. Hindi na niya pakainin. Ano pa? Pinabayaan mo, kahit mumong na lang kainin niya. Wala talaga, walang awa, walang habag.
Samantala, sobra-sobra ang pagkain niya. Ang mga damit niya, mamahalin, mga signature yun. Pero tingnan mo yung pulobe. Kasi binhi ni Yahweh pala yon, ni Alahayam. O, sa langit talaga mapunta. So, yan ang katotohanan. Kapag binhi ka, tupa, nakinig talaga sumunod. Ang kambing, ang binhi ng fallen angel, puro kontra talaga yan. Ipaglaban talaga nila ang tatay nilang fallen angel. Ipaglaban nila si Lord, si God, Diyos ko, Panginoon ko, Amen. Ayaw sila sa yaman o aman, Amen talaga sila. Kasi para sa kanila lang lahat, makasarili yon, Amen, Amen. Lahat, Amen, Amen. Pero di alam nyo si Amen Ra, si Amen, matindi yan, 40 legion yan na power dyan. So yan ang katotohanan. Nasasabi ko sa inyo, naihayag na itong huling mga oras ang original scripture, samantalang nilinglang ang buong mundo at dinoktor ang original scripture, pinapalitag pangalan ng fallen angel at ang lahat ay sumasamba sa fallen angel. Pero ang binhi ni Yahweh, kapag makarinig sa salita ni Yahweh, ay maniniwala yon. O, bakit tayo naniwala? Ang tagal kong naging pastor ng Christian, naging bishop pa ng Christian. O, naniwala. Eh, bakit iba ayaw? Kasi yung tatay nila fallen angel Ganun lang kasimple. O, dito nagtapos. Dadako na tayo sa panalangin. Pastor Richard. Muli tayo magpapasalamat kay Aba Yahweh. O Alahayam ng langit at lupa, aming Yahweh, salamat dahil nakilala ka namin sa mga araw na ito. Ikaw lamang ang nag-iisang Yahweh na siyang dapat makilala ng lahat ng mga remnant na nagkalat sa apat ng sulok ng lupa. Aming Yahweh, patuloy po namin itinataas sa iyo ang aming mga sambahayan, ang aming mga kapatid sa laman, ayon sa iyong mga naisin, nawa ay patuloy silang mabuksan sa kanilang pagkakilala sa iyo. Saan man lugar sila naroroon ngayon, aming dalangin na sa pamamagitan ng mga upload ng aming bishop, ang mga aral na ito ay magbukas sa kanila ng pagkakilala sa iyo. O Yahweh, sa lahat po ng nakakilala sa iyo, dalangin po namin, palakasin mo at patatagin ang kanilang pananampalataya. Higit sa lahat, dalangin din po namin na Aba Yahweh, ang blessing na aming inaantay para matustusan ang pangangailangan ng pagsasali ng iyong salita. At patuloy na ito ay magawang aklat sa panahon na ito upang magamit ng lahat ng mga ginigipit na mga believers ninyo. O aming Yahweh, sa iyo ang karangalan at kapurihan. Pagpalain mo ang lahat ng naririto sa pangalang banal ni Mashiach Yahweh Shai. Yaman.